Samantala, ito, balikan natin, Pilipinas gusto nga bumalik sa ICC. Ito ho maganda. Inamin na po ng Malacanang through Undersecretary Malacanang Press Officer Attorney Claire Castro. Ang kanyang sinasabi, open na, pinag-aaralang mabuti, kinukonsidera ng Office of the President na tayo ay bumalik as member ng ICC. Maaring good news ito sa mga may tiwala sa ICC. May tiwala na kapag tayo ay nakakaroon ng problema, pwede tayong lumapit sa ICC sa darating na mga panahon. At pwede rin yung iba ayaw kasi nga ho nakulong si Duterte dahil sa ICC. Pero ibang level yun. Yun na ho talaga ang epekto ng ICC. Dahil ang mga Pilipino at kahit anong lahi sa buong mundo, member man o hindi, lalo na yung member ng ICC, pwedeng mag-file ng reklamo sa ICC kung mayroong paglabag sa karapatang pantao ang kahit na sinong opisyal sa buong mundo. So katulad sa Pilipinas, ang mga Pilipino lumapit sa ICC noong 2017 during Duterte administration dahil sa human rights violation, Operation Tokhang, double barrel. Kaya naging crime against humanity. Kaya nagkaroon ng warrant of arrest at hinuli at nakakulong ngayon si Duterte. Yan ay dahil yan ang kapangyarihan ng ICC. Dahil ang Pilipino ang complainant before ICC, hindi Philippine government. Pero dahil nga po sa ginawang yan ni Duterte, nag-resign, nag-withdraw ang Pilipinas. Hindi naman nakonsultang mabuti kung makakabuti o hindi. Kasi ngayon lumalabas na sabit, sablay yung pagka-withdraw. Kasi kung hindi nag-withdraw, member pa tayo ng ICC. Si Duterte matapos mahuli at makulong ngayon, ang pinag-uusapan ay pwedeng i-custody, pansamantalang ikulong sa mga bansa na member ng ICC. Ay hindi tayo member. So kung papayagan ng ICC makalaya si Digong hindi sa Pilipinas, doon pa rin sa ibang bansa, kulong pa rin. Samantalang kung member tayo ng ICC, pwedeng i-considera ng ICC na ang Pilipinas ang mag-custody kay Duterte, dito ikukulong sa Pilipinas dahil member tayo ng ICC. Ay hindi nga ho tayo member dahil nag-withdraw. Yun po yung masamang epekto. Hindi na aral na mabuti, pabigla-bigla siguro si Duterte, yung kanyang mga legal advisor, o kung sino mga abogadong malapit kay Duterte ng araw, takot yata magsalita. Takot kay Duterte. Lahat ng gusto ni Duterte, approve, yes sir, okay yan. O sumabit na ngayon. O sisihan. Kaya, hindi siguro masama sa aking opinion, bumalik tayo sa ICC. Makakatulong pala yan. Kung ngayon na hindi na tayo member ng ICC, natutulungan yung mga biktima ng human rights violation kasi ini-entertain ng ICC ang reklamo ng Pilipino. Malaking tulong yon. Kung tayo naman ay tuloy-tuloy na member, anytime pwede tayong lumapit sa kanila kung mayroong kailangan. At pwede rin tayong makialam, pwede rin tayong magkaroon ng boses sa ICC kung member tayo ng ICC. Eh ngayon hindi tayo member, kaya wala tayong boses doon. Wala silang pakialam sa atin. Napilitan pa tayong tumulong sa kanila dahil yung warrant of arrest ay ang may dala ay Interpol. Na tayo ay member ng Interpol, hindi natin pwedeng tanggihan. Pagkatapos meron pa tayong Republic Act 9851 na nagsasabi na kaya isurrender at dapat isurrender ang Philippine government kasi nandun sa batas na isurrender ang merong kaso sa ICC. Kasi yung mga ibang mahuhuli dyan, si Bato de la Rosa, kung sino-sino may mga magkaroon ng warrant of arrest, ganun din ang mangyari kay Digong. Huhulihin, ito turn over din yan. Kasi nandyan pa yung Republic Act 9851 at nandyan pa yung malalim na relasyon ng Pilipinas sa sa International Criminal Court sa Interpol na ginagamit ng ICC. Ayan, nakuha nyo? So ano yung masasabi niyan? Dalawang iso pa lang yan na parehong matitindi. Plano, inaaral na, seryoso na ang gobyerno bumalik sa pagiging member ng ICC. Actually, safe na safe po ang ating bansang Pilipinas na bumalik sa ICC. At safe na safe din ang ating Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos ng kanyang termino. Alam niyo po kung bakit? Kasi wala naman po siyang inutos na gumurgor ng mga Pilipino na naging resulta ng EJK ni Digong. Na siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nabubulok po siya doon sa kulungan, doon sa ICC. At naka 100 days na nga. 'Di ba? Kaya po walang problema si PBBM kung bumalik man tayo sa ICC. Dahil nga po ang ICC naman nililitis at iniimbestigahan lamang ang mga
leader ng bansa na nasasangkot po sa mga krimen katulad ng krimen na ginawa ni Digong na crime for humanity. Kaya walang problema doon. Actually, kahit nga si Digong, sinabi naman niya sa kanyang, kumbaga merong statement si Digong Baka po nakalimutan nyo na, panoorin nyo po ito. Ito, yung statement ni Digong na kung saan sinabi ni Digong na si PBBM, walang kinalaman to sa ICC. It is the ICC interfering in our private affairs in the sense that it intrudes into the sovereignty of the other nations. Yan, Marcos walang dyan. I am not in any way dragging him into the picture. Wala. Matagal na yan ICC na yan. Or wag na lang wag na natin bigyan ng importansya yung ICC. O diba, galing na mismo sa bunganga yan ni Digong, walang kinalaman si PBBM sa ICC. At wala din talagang kahit ano man lang na magagawa si PBBM sa ICC kasi nga po, matagal na yung ICC, presidente pa si Digong, meron ng issue sa ICC. Kaya nagtataka tayo bakit itong kanyang anak na si Sara Duterte, doon po sa Australia, sinabi niya sa harapan ng mga Pilipino doon, politically motivated daw po ang pagpapakulong kay Digong sa ICC ng ating gobyerno dahil daw po insecure daw si PBBM kay Digong. Na isang malaking katarantaduhan. Ngayon, ito po yung balita ng Bilyonaryo News Channel. Panoorin niyo po kung gaano sinisisi ni Sara ang ICC at si PBBM. Samantalang, sabi nga mismo ni Digong, walang kinalaman si PBBM sa ICC. Mabigat ang patutsada at diretsong akusasyon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mas mabangis daw ang kasalukuyang gobyerno at dapat daw panagutin mismo si PBBM sa banta ng pagkakakulong ng kanyang ama sa ICC. Yan ang agenda report ni Hannah T. Matindi yung laban ngayon kasi mas natibon yung administration ngayon as compared to sa administration ng Ito ang matinding patama ni Vice President Sara Duterte sa Marcos administration, kasunod ng mga pinagdadaanan ng kanyang pamilya ngayon. Diretso na ring sinabi ni VP Sara na dapat makasuhan si Pangulong Bongbong Marcos dahil di raw makukulong ang kanyang amang si FPRRD sa ICC kung walang approval ni PBBM ang pag-aresto. Una nang binakapan ni VP Sara ang rekomendasyon ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman na imbestigahan ng ilang government officials tungkol sa March 11 arrest dahil may admin at criminal liabilities daw sila. Oo, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. So, hanggang siya dapat makasuko. Opo, kasi hindi naman mangyayari lahat yun kung walang approval ng Pangulo. Tinawag pa nitong desperado ang administrasyon. Naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mga fine. Yung na lang naman talaga ang dalawang hindi pa nila nagagawa sa kayo. O diba? Sisi ng sisi itong si Sara kay PBBM. Mismong tatay mo na nga nagsabi na walang kinalaman si PBBM sa nangyayari sa ICC. At lahat yan ay kaya nahuli ang tatay mo dahil sa meron tayong pananagutan sa Interpol. Di sana umalis na lang si Digong sa Interpol. Diba? Sana binaklas niya ang Pilipinas sa Interpol para safe na safe siya. Hindi siya mahuhuli ng ICC, hindi siya mahuhuli ng Interpol. Tapos ang problema, kaya lang hindi yan nakita ni Digong. Kaya ako, bilang isang mamamayang Pilipino, pabor na pabor po ako na bumalik tayo sa ICC dahil baka mamaya po, meron na namang isang Digong, isang leader na naman o isang presidente o senador ang gumawa po ng mga ganitong EJK.
dapat po talaga na meron tayong proteksyon sa ICC. Katulad ng ginawa po nitong mga naging biktima ng EJK, di ba? Meron silang malalapitan. Kaya tama lang yun, bumalik na lang sa ICC ang bansang Pilipinas. Doon sa sinasabi ni Sara na mas demonyo daw po ngayon ang administrasyon. Hindi nga. Talaga ba? Seriously? Yan ang sinasabi mo? O kaya mo lang yan nasasabi dahil hindi kayo umuubra kay PBBM at hindi nyo siya mahawakan sa leeg. Hindi masunod ang gusto ninyo. Kaya ang sinasabi mo ay mas demonyo ang administrasyon ngayon. Actually, mas mabait ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon at hindi po niya inuutos ang kahit anumang paggurgur sa ating bagong PNP Chief General Torre. Si Senator Jinggoy nagbago. Ito yung unang-unang bumatikos kay General Nicolas Duterte, General Nicolas Torre III, na sinasabing arrogante raw. Ngayon lang daw nagkaroon tayo ng PNP Chief na arrogante. Mayabang, parang ganon. Nung ipakita ni General Torre ang kanyang programa tulad ng 911, 5 minutes, 3 minutes response, at nagkakabunga na. Nakita, sabi ni Jinggoy, okay, maganda yung programa, okay na si General. Ayan, nakita nyo? Kasi pabigla-bigla kayo. Nung i-appoint, kaagad-agad wala pang ginagawa, binatikos mo na. Ngayon, nakita mo may ginagawa pala, sasabihin mo okay naman pala. Ay dapat nagdadahan-dahan kasi. Hindi naman ilalagay yan ng Pangulo kung walang qualification at kakayanan, talino at tapang. Kasi ang PNP Chief dapat matapang. Kasi to serve and protect, sa lahat ng Pilipino yan, ang trabaho. Kahit pa sino sindikato, kahit sino pang ma-employees ng tao, kailangan pantay-pantayang to serve and protect ang trabaho ng PNP, lead by PNP Chief. Binanatang kaagad ni Jinggoy na arrogante raw. Ngayon, ano nangyari? Sumasaludo ka na ngayon, naniniwala ka na sa kakayanan. Natatakot ka lang. Baka takot ka lang kasi pag may lumabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan, dun sa kasong graft in corruption na iyong kanasasangkutan, Jinggoy, hindi magdadalawang isip ang PNP, huhulihin ka pag mayroong warrant of arrest. Yan ang identity ni Torre, General Torre. Magpatupad ng court order, magpatupad ng warrant of arrest, local court o international court. Wala siyang pakailan. Yun ang kanyang tungkulin. At tama yun. Kaya sa oras na magbago ang desisyon ng Sandigan Bayan at maglabas ng arrest warrant laban sa iyo dahil mayroong corruption, huhulihin ka. At ipapakita ni General Torre na nagkamali ka, na siya hindi arrogante, siya ay susunod sa batas. Baka yan ang kinatatakot mo, kaya bigla kang nagbago. Okay na si Torre, dati hindi. Dati arrogante, ngayon mabait na. Wow, yan ang sinasabi natin, ha? Sa aking opinion, dalawa ang pwede nangyari. Natakot dahil pag nagkaroon ng warrant of arrest, huhulihin siya ni Torre. Or nakita niya talaga, matino pala at magaling, maganda ang programa. Kasi yung 911, effective na dito sa Metro Manila. Papunta yan sa mga probinsya. Yung reshuffle, pagpapalit ng mga director, chief of police, dahil palpak, hindi sumusunod sa 911 response, sinisibak niya. Araw-araw may reshuffle. Araw-araw may tinatanggal si General Torre. Dahil sabi niya, hindi mababakante ang mawawalan ng chief of police. Napakaraming nakapila na merong sapat na qualification. Daan-daan daw, napakarami daw na mga qualification or qualified maging chief of police, maging director, maging kung ano namang posisyon na pwedeng ipalit niya doon sa mga hindi nakakapag-comply. Yan ang lideratong may tapang, may balls, at seryoso sa implementation ng batas. Yun si Torre. Okay? Kaya si Jinggoy na bumatikos, ngayon naniniwala na. Yan ang sinasabi natin. Dahan-dahan kasi kayo, masyado kayong mapanghusga. Pagkatapos bibigay din pala kayo. Kung manghuhusga kayo, at panindigan muna ninyo. Kaso husgang epekto lang ng publicity dating. Tapos bibigay din pala kayo. Ngayon nasilip tuloy yung anti-graft case. Kasi buhay pa yung kaso. Kung yung mga gunita, si Jinggoy Estrada, senador, nag-file ng motion for dismissal ng kanyang kasong graft in corruption sa Sandigan Bayan. Dininay, binasura, hindi tinanggap ng Sandigan Bayan. Anong ibig sabihin nun? Meron silang nakikitang probable cause, may nakikita silang mabigat na basihan or ebidensya na dapat ituloy, hindi pwedeng i-dismiss. Ayun ang sinasabi natin. At pagka ganyan ang dating, posible
na meron niyang malakas na ebidensya, ang susunod dyan, warrant of arrest. Makukulong ulit. Huhulihin yan. Sinong huhuli? Hindi lang NBI, si pulis. Sino yung pulis? Mamang pulis. Si General Torre, ang Director General. Siguro alam na ni Jingo yan. Kaya nagbagong bigla. Ayan na nga ba, ha? So at least, meron kayong idea. Ang problema kasi dito kay Senator Jinggoy, bumanat kagad eh. Not a good choice daw. Yan ang sabi niya nung pagkatalaga kay General Torre as PNP chief. Hindi pa nga nai-inaugurate o hindi pa man lang naibibigay o naipapasa ang pagiging PNP chief ni Chief Marbil papunta kay Torre. Yan na kagad ang sinabi ni Jinggoy. Di ba? Don't judge the book by its cover. At isa pa, diba, huwag ka agad-agad manghusga. Kasi baka mamaya ikaw pala yung kailangan husgahan. Saka isa pa, ang ating Pangulong Bongbong Marcos hindi nagkamali sa pagpili para dito kay General Torre dahil napatunayan naman ni General Torre na kayang-kaya niyang hulihin ng kahit sinong kriminal. Mapayan ay peking anak ng Diyos na makapangyarihang kumpare, kaibigan ng dating presidente na hinuli rin ni General Torre na si Digong. Sino pa ba ang tingin natin na hindi kayang hulihin dito ni Digong? Dahil kayang hulihin ni General Torre. Dahil tingin ko, kapag po lumabas ang warrant of arrest na naman nitong si Jinggoy, hindi po mangingimi ang ating General Torre na posasan kahit na senador pa itong si Jinggoy. Dahil merong posibilidad na si Jinggoy po ay maipakulong ulit o ipatawag ulit ng korte dahil po ito'y on bail lang naman at baka po lumabas ang kanyang warrant of arrest dun sa insanyang kaso, sino ba ang magpoposas dyan? Siyempre, PNP. At ang ating PNP chief ay si General Torre. So, yung kanyang sinabi na arugante at not a good choice, okay na po yun. Di bali ng arugante sa paghuli ng mga kriminal, pagpapatupad ng batas, at pagsunod sa inisyatibo ng ating Pangulo. Kaysa naman sa PNP chief na walang ibang ginawa kung hindi humimod ng tumbong ni Digong at gawin ang mga kinukumpas ng isang presidente para maging pabor. Ayan, maging pabor sa mga kaibigan niyang drug lord ang sitwasyon. Kaya nga nagkaroon ng laban kontra sa pulburon, di ba? Yung tukhang doon sa Davao, ginawa sa buong Pilipinas para pumabor kila Michael Yang at sa mga iba pang mga drug lord na kaibigan ni Digong. Senator Jinggoy, sa susunod, be careful sa mga sasabihin nyo po. Kasi hindi nyo alam, magkakaroon ng masamang pangitain na baka yung sinasabihan ninyo ay may gagawin para sa inyo. Kaya salamat kay Sir Mike Abe sa kanyang video na ating nireaksyonan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po Sir Mike Abe at ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.